Alright guys, good morning. So ngayong araw, check natin yung ginagawa nating bagong garahe natin. Pagpasensyahan nyo na yung sketch natin, yung ating drawing. At ginagawa na po yung ating second manscape. Abangan yan guys. At napansin nyo medyo masikip na yung garahe ng motor natin. Kaya kailangan ko ng extra garahe. Tara po na tayo doon sa ating parking ng motor. At may tuturo ako sa inyong dapat yung malaman. May bago pa tayong empleyado, ito, IT. Ayan, si Kuya Bolt. Tapos natuwa ako guys, si Simon ngayon, kasama ng mami niya. Tapos nung tinanong ko si Max, sabi ko sa kanya, Max, where is he? He's with mom, working in the bank. Wow! Working in the bank, ha? Harvest, come. Kasama ka sa akin. Bakit ka layo ng layo kasi? Ito kasi masyadong mahihain sa camera. Halika. Samahan niyo ako. Tara. Ay girls, diyan muna kayo ha. Family day muna. Family day. Isang bata first time sumuntok. Sabi niya oh. Ano nakikita nyo? Ano nakikita mo, Hermes? Ano nakikita mo, Hermes? Ano yan? Ang liit. Ang liit to. So ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano ba ang tamang pagsakay sa motor. Pero para makita natin, yung height ko is 5'7". Anong height mo? 5'4". Ikaw? 5'3". 5'3". Mas matangkad na pala si Hermes ko. Ngayong araw, kayong dalawa, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagsakay sa motor bago kayo mag-ride. Okay. Paano ka sumakay sa adventure bike? Adventure bike kasi. Parang ako sa food peg. Tapos, Yan, adventure bike yan. Okay. Eh, hindi naman adventure bike yan. kaya nga. So how? So, ito yung proper talaga na pagsakay ng motor. Ganito, no? Kasi, syempre, maliit kayo eh. Ganito yan. I-twist mo dito, di ba? Okay. Twist. Pag ganyan yung position ng bike, pag sakay mo dito, mapansin mo yung manibela. Ayan, no? Di ba pag inupuan mo yung motor, bababa siyang ganon? Mas maganda, isabay mo yung liko ng manibela. Para mas mabilis. Mas magaan na naman yon. Kasi ginagawa nyo, sasakay lang kayong ganon. Okay yon kasi yung bike magaang talaga eh. Pero paano ko yung mas malaki na? Paano yung mga mas mabibigat na? Hindi na ito. Pine-prepare ko na kayo sa mas mabibigat. So for example, ganito. Pagsakay mo, boom, liko. Okay. Ngayon, ikaw muna, Sai. Testing kung kaya. Yon. Very nice. Very smooth, very smooth. Okay, ikaw Hermes. Okay? Wow! Yan! Baba. So, okay na kayo, marunong kayo magsakay ng motor. Ngayon, paano mo naman gagawin yan na mas mapifeel mo yung big bike mas magaan? So, ano ang practice? Practice, kailangan makuha mo yung center of gravity. Sa tagal ko na nagbi-big bike, ito yung alam kong pagtutulak ng motor. Tatayo mong ganyan. Base sa dati kong alam nakasandal sa akin yung motor. Ito. Mali pala yan. Ang pinaka the best niyan, kasi yung motor kasi mabigat talaga. Ang pinaka the best dyan, kunin mo yung center of gravity ng motor. Ngayon, ang challenge ngayon sa inyo, patayuin nyo yung motor, kunin nyo yung center of gravity niya sa pinakamagaang na pwesto na may pupwesto mo siya. Ako walang stand. Okay? So kayo, siyempre baguhan pa lang, lagyan natin ng stand. Para nakaalalay lang in case na bumuwal na ganon, hindi siya diretso. Para may kapag gumanon. Okay, mauna ka muna. Ako? Sige. Ganito gagawin mo ha. So tayong ganyan. Okay? Kailangan ko maikot yung buong motor? Ikutin mo yung buong motor. Less touch. Less Less touch. touch. The more na mas maliit ang touch mo, the better. Sige, go. Pwede Okay. dalawa muna? Oo, dalawa muna, pwede. Kunin mo muna yung pinaka-center ng balance. Dahan-dahan. Feel mo muna yung motor. Feel mo muna. Yayakapin ko natin yung buong motor eh. Pinayakap mo. Sabi ko, less touch eh. Oh Pag my nas- gosh! Oo nga! Oh, Oo. Pero di ka kayang isang kamay lang. kaya. Oh my God! That's a final Okay, kaya mo yan. Okay na? Okay, that's 3. Yay! Yes! Pag nagawa mo, Mes, sa'yo na. Kaya galingan mo.
kita bibitawan, promise. Oo, kasi hindi Pati din sa akin ka kapag nagawa ko to. Hindi kita bibitawan, promise. Relax ka lang, relax. Hingang malalim. Pag nakuha mo, sa'yo na yung motor na yan. Sure, 100% sure. Wait lang. Sige, relax. Sige, pwedeng mag-isa. Kasi ako, ito, pakita ko sa'yo ha. O, nakakaisa ka na ha. Tingnan mo ha, Hermes ha. Tingnan mo ha. Bitawan mo yung motor. Marunong ko kumawag ng center of gravity ng motor. Ibig sabihin, kahit maliit na part niyan, kaya mong itayo yan. O, mo, hindi mo nakukuha yung center of gravity, tinutulak mo sa akin. Sorry. Di ba nung hinawakan ko siya, alam ko kasi kung saan yung gitna. You're pushing here. So, nangyayari, alamin mo muna sa katawan mo, sa sarili mo, which part ng motor yung pinakagitna. Mukhang susuko na. Ay, sabi sa'yo, relax eh. I'm trying. May mga proper wear dapat kasi. So kapag ka hindi ayos yung damit mo, pwedeng maka-aksidente din. Ito may suot namin isa sa'yo, dekalidad lang. Ito may suot mo. Bahay na. Pangbahay lang. Nakapangbahay lang, may sarili ka ng Ducati. Okay. Tagalan mo kasi sa bandang gitna. O, Timo, naglilin sa punta sa'yo yung motor. I can't see. Saan yung gitna? Ay, hindi na kaya ni Hermes. Wala ba yan? The Ducati is coming inside the house of Berkin! Sa akin ka na. Bye. Yay! Group hug! Yes! Yes! O, pangalanan mo na. Wala pa. Ito yung first big bike mo. Ano ba gusto mo yung pangalan? Berkin. From now on, tatawagin natin tong Berkin. Berkin. Alright, so binyagan na natin siya. So, from now on, ang pangalan niya ay Berkin. Berkin. Iingatan nyo po si Hermes. Hermes. At iingatan din po niya kayo. Okay, Berkin, welcome! Oh, Answer Ducati, aka Berkin, welcome! So nabanggit ko kanina, since alam nyo na yung center of gravity, so ito yan. Yan na. Okay? So ngayon, yung sinasabi ko sa inyo, pag nakuha mo na yung center of gravity, at expert ka na rito, ang isang kamay, look, stand ko lang, huwag yung hawakan yung bike, stand ko, I will use my hand, tatayo ko to mag-isa. See, tumayo siya mag-isa. Ngayon, kung bakit ko dinemo sa inyo na kanina, ito yung benefits nun. Kapag magagarahe ka ng motor, pwede mong hawakan dito yan. Ayan. Ngayon, kapag nakuha mo yung center ng balanse niyan, pag tinulak mo yan, tignan mo yung bike. With your one hand. Diba? Ganun ka-importante na nakukuha nyo yung balanse ng big bike. Kahit lumiko yan, kaya kong kontrolin yan. Gets? So, ngayon, kaya ko dito hinawakan para lang ma-emphasize na mas madali siyang itulak. Now, tanggalin natin tong stand. Pero, pag magpupush kayo ng bike at hindi kayo sigurado, make sure naka-stand. Para any case ma-balance kayo, you can drop it like that. Wag lang doon. Okay, kunin natin yung balance ulit, Hermes. Hindi ko papagawa sa'yo yung one hand. Ito yung pagagawa ko sa'yo. Kunin mo yung balance, no? Tapos tutulak mo siya dito. Okay? O ngayon, tutulak ko naman siya patras. Ako muna. O, sino gusto mong mauna? O, ikaw, Ate Sai. Simple. Hindi ka naman nakabalanse, nahihirapan ka yata. Hindi ako. Hindi ka nahihirapan? Okay, sige. Ingat sa stand, baka madap. Okay? Patras doon. Alright. So ganyan ka-importante, pag marunong kang magtulak ng sarili mong motor, di ba? Pag gagarahin mo siya,
hindi mo na kailangan ng helper. Ikaw na mismo. O ikaw naman, try mo. Oh, may nakalimutan ka, no? Balik. Bad habit. O, anong gagawin? Yan. O, sige. Yun. Tulak. Yun may center ng gravity. Kita mo na, kayang-kaya niyo itulak, di ba? Okay, atras. Yan. Yes! Marunong na. O, siguro doon muna tayo sa dalawa. Next time trainingin naman natin yung bago tayo mag-ride. Testingin naman natin yung tinatawag natin na paano mo gagawin mo pagka nasemplang ng motor. Itatayo mo yan. So, meaning to say, isisemplang natin siya. Hindi, don't. Ibubuo lang natin, tapos tatayo natin. Yung tayo ng motor kasi, nari, sumemplang. Ang pagtayo ng motor, no, same din sa pagsakay nyo. Okay? Ganito rin dapat ang manibela nakalock. Okay? For example, sample lang, the more na naglilin yung motor, lalo siyang bumibigat. Kung mapapansin mo. Makambyo ko lang para hindi ko gumagamit. Dapat makakambyo para hindi mag-move. The more na naglilin yung motor, the more siya mapabigat. Bigat. Diba? So, ang pagtayo ng motor, pag diretso siya sa baba, mabigat talaga yan. Okay? So, dito ang pagtayo. You have to lock like that. Tsaka mo itatayo. Kung hindi mo kaya yung paatras. Oh! Mali! Hindi! Kasi daddy, isa pa. Anong lesson na tututunan nyo ngayon? Lesson? Natutunan ko ngayon. Tatlo. Ano? Magtayo ng motor. Tapos? Sumakay ng motor. Tapos? Paano itayo pag nabuwal? Pero, hindi pa siya buwal eh. So dapat, wag mong hayaan na yung motor. Lubol. Ngari, naka-parking ka, yung sobrang nakalin kasi mabigat. Malaki ang chance bumuwal, ay ang bigat ng motor. This is 135 kilos. Lightest big bike. Pero yung mga yan, mas mabibigat na yan. Sige, Mes. Enjoy mo na. Sakyan mo na. Si Birkin! Yehey! Panda ka na. Aba! Sound check! Ayan. Okay, ngayon, paano mo naman siya gagawin na mas mahina yung engine pag ganyan? Pagka medium, okay lang yan. So, para sa'yo, pag baguhan, sa urban, setting natin, Ducati traction control, 6. Pero sa touring, yung Ducati traction control mo, 5. So, yung traction control, importante yon para hindi mag-slide. So, urban ka. Ngayon, yung ABS mo, 3 sa urban. Pag sa touring, 3 din. Ngayon, yung Ducati wheelie control, mag-wheelie kasi ito eh, pagka piniga mo dahil malakas yung bike. Sa urban, 4. So, hindi siya mag-wheelie sa 4. Sa touring naman, 3. U-urban na lang natin. Ngayon, kapag i-urban mo siya, yan urban, press mo lang dito sa mode. Bago mag-press. Enter. Yan, nag-beeping siya. So yan, nasa urban na siya. Ito na yung pinakamahinang setup nito. Napansin mo, lumabas na yung mga mode niyan. So pag ililipat mo, ito naman. Up, touring, sports, and exit. Okay, ngayon, mag-select ka ngayon ng sports. Sige, select mo yung sport. Down. Then, enter. Sports na siya agad. Setting menu tayo. Yung setting menu, alam mo na. Sige. Mode. Ayan. Tapos, ilagay mo ngayon sa urban. Yan. Yun. Wow. Bilis mo naman matuto. Galing. Ngayon, importante sa motor, pag gagamitin mo na siya, dapat alam mo yung mga control. Kasi sa dirt bike, kill switch lang ang meron tayo. Dito sa big bike, meron tayong mga modes. Meron tayong mga dapat mong malaman. Okay? So para relax ka, sige. Okay lang ba? Relax ka ba? Nakaganyan?
Ha, relax. Sure ka? Kunin mo yung center of gravity ha, yung gitna. Para relax ka talaga. Yan. Relax talaga gumanon pa eh. Yan. Sige. Ngayon, ito yung start button mo. Alam mo naman. Opo. Sige. Bago natin i-start, alamin mo na yung mga control. So, ano yung mga control? Ito yung busina. Busina. Ayun. Be friendly sa pagbusina ha. Pwedeng ganon. Okay. Ngayon yung ilaw. Yan yung high beam. Pag madilim masyado, gusto mo makita yung malayo, di ba pag nagmumotor tayo, ang turo ko sa iyo sa dirt bike, look forward, look far. Di ba? So, lagi ka nakatingin sa malayo. Kung madilim, i-high mo. Okay, kapag ka maliwanag naman at may mga kasalubong ka, i-low mo lang. Para respeto yon sa mga kasalubong mo. Ngayon, o-overtake ka. Paano dapat overtake? Kasi yung busina, hindi mo yan maririnig kapag ka mabilis na yung takbo. Totoo. Hindi ka maririnig ng nasa harap. Para makita ka ng nasa harap at overtake ka, anong dapat mong gawin? Passing light ka ngayon. Pag Ito yun. pinatensyon mo siya, 2 beses. Ganon. Kumari, ganyan-ganyan mo kahit maraming beses. O, ikaw ngayon mag-passing light ka. Ayan. O-overtake ka niyan. Ngayon, makikita mo yon kapag ka na-warningan mo na yung nasa harap, pwede ka nang umovertake kasi kita ka na niya. So, yun yung passing light. Ngayon, may hazard light ka din. So, ito yung hazard mo. Sige, hazard mo. Ano naman ang Yan. hazard? Yung hazard, ginagamit natin yan kapag emergency, kapag ka gusto mo maging visible ka sa kalsada, yung mga ganon. Nagmamadali ka, kumbaga gusto mo lagi ka nakikita sa kalsada, mag-hazard ka para di ka mabangga ng ibang motorista. Ito naman, yung auxiliary light, parking light to. Yan. Yan, ito yung parking light. Yan. Park light, ito yun, Hermes. Para makita mo kung nasan yung motor mo sa umaga. So, lagi mo lang, pwede lagi naka-on na lang yan. Yan. So, ngayon, itong mga control na to, kailangan nito, hindi ka tumitingin, nako-control mo siya. Kabisado mo dapat. Dapat kabisado mo galawan. Yan yung una niya tinurus mong tanong. Ito ang una mong dapat matandaan. O, sige, bawal ka tumingin dito, ha? O, kunyari, nagmumotor ka na. Tingin dito. Okay, nagmumotor ka na. Tingin ka dun kay camera. O, sa camera, huli ka pag lumingin ka sa baba, ha? Ha? Opo. O, okay. Tingin na. Hermes, doon lang natin sa camera, ha? Look far. O, overtake tayo. Oh, yan. Busina. Friendly busina. Galit na busina. Yan, galit na yon, galit na yon. Mumurahin ka na ng kapital. Tabi! Tabi! Tapos, turning right. Oh, I told you not to look. Sorry. Oh, turning right. Okay. Okay, very good. Turning left. Alright, so lagi yan ha. Pag tatandaan mo yan, bago ka lumiko dito, tingin sa side mirror. Bago ka overtake. Kunyari, nakamotor akong ganyan. Kapag Ay, malapit helmet. ka sa'yo, Pag bawal. malapit ka rito, huwag kang gaganon, mababangga kita. Kasi pag ganyan ako, di ba? So kailangan makita ko, nag-flasher ka ng signal. Okay? Okay. Ngayon, gusto ko, hazard tayo, hazard, slow down. Okay. Yan pagka gusto mong makita ka ng mga ibang motorista. Okay? Madilim yung kalsada, gusto ko high beam. Yan. Low beam. May kasalubong na motorista, ayaw ko silang masilaw. Yan. Ngayon, simulan natin ang umandar. Okay, start! Yan. Okay. Okay, get down on the bike. Yeah! Wow! Ano nakalimutan? Kaya mo na lang malubat yan. Hindi ka na makakauwi. Huwag na lawat yan. Ang tanong, pwede mo na ba itong gamitin sa highway? Di ba? Exactly, hindi pa. Pero, pwede mong gamitin saan? Racetrack. Mas safe kasi sa racetrack. Yan, teka. Parang medyo natutuyo yung utak mo. Yan, dali. Water break tayo. Water break. Water max break tayo. Ano sa'yo? Congratulations sa Yes. bago mong You're, Manser Ducati. You're official rider sa racetrack pa rin tayo. Kasi wala ka pang lisensya. Okay. So kapag nagkaroon ka na ng driver's license, pwede mo nang gamitin to. At soon, makakasama ka namin ni Saysay sa mga rides namin
sa mas malayong lugar. Okay? Adventure. Yan. I hope marami kayo natutunan Yes. And sana kayo din. Marami din kayo natutunan. sa mga viewers namin. Ikaw, may natutunan ka ba talaga? Opo. Anong natutunan mo? Yung kapag gusto mong maging visible Sa sa kalsada? gusto mong then this one, kapag mag-turn right, Signal. tignan muna dito bago tas kapag You can switch it on. Kapag alam na ng katawan mo na mag-signal ka na, pero hindi ko mo nakasignal ka na, liko na agad, hindi. You have to look always sa side mirror. Opo, yun. Yeah. Okay, And then, ano pa? Yung the Sina, okay. So, to tell the story short, control sa bike. Okay, you know. Ngayon, ano pa? yung pagtayo ng bike, Pagtayo ng bike. And then, pagsakay, pagsakay. then the center. Center Pagbalance. balance. Hindi, yung center of balance for you to ride easy. Para kahit mabagal yung takbo mo, nakukuha mo pa rin yung balance ng motor. Kasi next time, may training tayo na gagawin. Ang training natin gagawin is slow drag training. So tatakbo yung motor ng mabagal, as much as possible, ililiko mo siya ng mabagal, na maliit. So, ibig sabihin, dapat maka-U-turn ka ng maliit. Just like figure 8, yung ginagawa mo sa mga dirt bikes, same lang yan, madali lang. Alright. I hope marami rin tutunan. Bluetooth ba? Oo naman. Ito, matagal na nagmumotor, pero ngayon marami nang natutunan. Ikaw? Okay na? Apa. Okay, so next lesson natin, meron pa tayong susunod. Ayan. Alright, so dito natin tatapusin ang ating vlog. I hope guys, marami kayong napulot kahit paano sa aming bonding moments na mag-aama. Mga aral. Ayan. Message mo sa kanila, Hermes. Ride safe. Yan. Best message. Just the best message. Ikaw, message mo sa mga viewers natin. Huwag kayong maging mayabang sa daan. Dapat lagi kayong mag-iingat. Kasi, syempre, kahit gano'n naman kasi tayo kaingat kung medyo talaga. Kaya dapat, kapag nagra-ride tayo, syempre dapat nakawit tayo ng proper gears, lalo na yung helmet, hindi shoulder ang nag-helmet guys, ulo. Yung sinabi mong mag-ingat tayong lahat. Lahat ng rider yon, is either Lahat. 4 wheels, General. just like nangyari kay mami mo, di ba? Nabangga sa likod na stop lang yung Ducati natin. Huwag matutulog guys Huwag kapag, kayo kapag matutulog. nag-aantok na gilid. sa Matulog sakyan. kayo pag inaantok. Yes. Paglaseng, huwag magmaneho. Wag. Alright. So, yun lang. Again, dito namin tapusin ang vlog namin. Congratulations! Congratulations, Hermes! Hey! Group hug! Yay!